Hello po. Again, this is Arlene Stone. This time, I'm going to talk about what it's like to be a full-time worker inside the kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Pumasok po ako as a full-time worker. That was 1992. Nung pumasok po ako, bawal po ang makipaghalubilo or bawal po na meron pong communication outside world. Bawal po na merong communication sa family. Bawal na merong communication po sa mga friends, sa labas, or anything that, any association that you have outside of the kingdom ay prohibited po. So, 2 years po na hindi ko nakausap, hindi ko nakita ang aking nanay, tsaka yung aking mga kapatid. After 2 years po, doon pa po kami pinahintulutan na bumisita. Pero within 2 years po, hindi. Ang una-una ko pong trabaho doon as a full-time worker ay naging nasa logistic po ako. Nung time na yon, meron pong factory ng puto tsaka kutsinta sa Central Compound. Doon po niluluto yung mga puto. Kami po na bagong full-time worker from the youth camp of 1992, pinapadala po kami sa iba't ibang sulok po sa Mindanao. Ang very familiar po namin na pinapadalhan dyan po banda sa Midsayap, Kidapawan, Cotabato, Jensan, General Santos, hanggang papunta po ng Bukidnon, Butuan, Cagayan de Oro. So, nalibot po namin yan. Ang buhay po ng isang photo sealer ay talagang mahirap po. Buhay na nasa logistic. Kasi po, ang bigat na ng trabaho mo. Hindi ko po alam kung ilang pounds yung binibitbit namin. Pero, just imagine that. Yung plastic po na nilalagyan po ng mga puto tsaka kutsinta, sumasayad na po yan sa ground, sa bigat. Tapos pag naglalakad po kami, XX na po yung lakad namin, hindi na po kami makalakad ng straight dahil sa bigat. So talagang sisikapin mo na maibenta mo yung iba para it's easier to carry kung kukonti na lang yung laman ng bag. Tapos araw-araw po yun, natutulog po kami sa sasakyan. I was 16 years old that time. Ilang beses po kami in-stop ng mga post, yung security post, mga pulis, pero ang sinasabi po ng aming driver ay magpamilya po kami at pupunta lang sa isang kamag-anak. So yun po ang sinasabi. So pagkatapos po ng maibenta po namin yung aming mga paninda, sinusundo po kami ng driver namin. Hinaantay po namin yung mga kasamahan namin hanggang matapos sila. Tapos babalik na din po kami sa Central. Pagdating po namin doon sa Central, kami pa po yung nagpapak ng mga puto namin tsaka kutsinta. Tapos pagkatapos ilalagay sa bag na naman, ilalagay sa sasakyan. Maliligo lang po kami tsaka magbibihis. Balik na naman po kami sa sasakyan. Natutulog po kami on the way sa area namin. Yun po ang naging buhay namin. So pagkatapos po nun, they decided to move the factory to Manila. So nung nilipat po nila yung factory sa Manila, pinadala na naman po nila kami doon. So yung Manila po, buong Manila, wala pong sulok dyan na hindi po namin naapakan, hindi ko po naapakan. Bawat street po dyan, yung mga subdivision dyan, yung mga talyer, lahat po yan, dyan sa Espanya, lalo na, daming talyer, lahat po yan, naapakan ko po yan. So yun po ang naging main na ministry ko nung pumasok ako. Hanggang siguro after 2 years, pinadala po ako sa Bible school. They put me in Bible school. Yung mga professor po namin sa Bible school, wala pong isa sa kanila na may professor license.
Yung iba nga po hindi po nakatapos ng high school pero they are elders, so they have to teach us. So yun po, at syempre ang mga tinuturo po nila kung ano yung doktrina na tinuturo ni Pastor Kibuloy, it's all about his own doctrine. So one semester lang po ako doon, 6 months bilang isang Bible school student sa ACQ College of Ministry. Hindi naman po accredited 'yon. Tapos po binalik po ako sa logistic kasi po I was one of the bestseller nila. Hindi po ako umuwi na hindi po ubos yung aking paninda. Kami po ng sister ko. Tapos kasi po merong tinatawag ng MOB every December. So October pa lang po nag-uumpisa na yung yung MOB para sa amin. Ibig sabihin po niyan double or triple pa yung yung goal namin. So wala na po yung during sa MOB po. Hindi na po kami nagtitinda, kundi naghaharana po kami o kaya nagsusulisit. Gamit po namin ang iba't ibang association, katulad ng tulong ng pagmamahal, pag-asa ng buhay, handog ng pagmamahal, Shivers, Children's Joy Foundation. Ang dami pong mga iba't ibang organization na hindi naman po napupunta yung yung kita sa sinasabi nilang beneficiaries. Yung pinapakita po sa TV, pinapakita po sa program ni pastor na nagbibigay po siya. Yung mga donation po galing po yan sa mga members. Meron pong mga goal ang mga members to give donation. Yung mga kita po namin sa aming caroling, sa aming harana, sa aming solicitation ay napupunta po sa support sa kanilang lifestyle, from pastor hanggang sa mga closer to him like Ingrid Canada. Yung mga properties po ng Kingdom, nakapangalan po yan kay Ingrid Canada. Karamihan po, tsaka kay Ate Ting. So, doon po sa kanila napupunta yung mga yung mga kinikita ng mga workers, tsaka yung mga kinikita ng mga members during sa MOS. Tapos during sa MOS po, dahil rigid po yung yung buhay namin, minsan po nakikipag-away kami sa mga fourth watch. Turo din po sa amin yan na makikipag-away kami, magsisinungaling kami na kung tatanungin kung affiliated ba kami sa Kingdom of Jesus Christ or iisa lang ba yung mga organization na yun, sasabihin po namin na hindi, iba-iba po, hindi po namin alam yun at hindi po namin kilala. Pero recycle lang po yung organization na yun. Sa isang linggo, CGF yung gagamitin. The next linggo na naman po is handog ng pagmamahal. Sa next linggo, next week is another pag-asa ng buhay, tapos Shivers. Tsaka meron pa po, nakalimutan ko na po yung ibang association. Pero magkasama lang po yun. So, yun po ang yun po ang naging buhay hanggang natuto po kami na subukan yung nagiging bingi tsaka pipi. Marami pong mga workers dyan na akala nila they are so righteous at sasabihin nila na ako po ay nagsisinungaling, but they are the one doing what I am saying right now. So, ngayon po, natuto po kaming magpapanggap na isang pipi tsaka bingi para po makakuha po ng sympathy to people, para mas malaki ang ibigay kung ikaw man po ay nagsusulisit at kung kami po ay nagbibinta, ganun din po ang ginagawa namin para po papakiwin po nila yung aming paninda. Minsan po, pag hindi na talaga nakayanan yung pagpapanggap na bingi tsaka pipi, nagpapanggap na naman po na mga student kami, working student, self-support student. Kasi po, naawa po yung mga tao. So, yun po ang ginagawa namin nung as a full-time worker. We are nothing but money-making machine. Bawat isa po sa amin may figure na sa aming mga noo. Tapos, after nung logistic, doon po ako naging pastoral. Ate Teng, Ate Ing and Ingrid, and Di at Ingrid was in US at that time. So, sila po ang una kong I was like their maid.
So, tagalaba po ako sa kanilang mga damit, mga underwear nila. Ako po yung taga-dala ng mga pagkain nila. Tapos, yung mga panligo po nila ng tubig, hindi po sila naliligo ng deep well kasi yung central po, deep well po yung tubig namin. So, nawasa po yung nililigo nila. Every morning po, yung driver namin kumukuha ng tubig sa labas ng compound. Drop off yung 10-gallon containers po sa dulo ng Bible School. Binibitbit ko po yan at nilalagay ko po yan sa kanilang mga banyo para po panligo nila. Tapos sa gabi po hinihilot ko po sila. So yun po ang schedule, ang cycle ng aking ng introduction sa pastoral. Tapos, nung time po na naghihilot ako kay Ate Teng, tsaka kay Ing-Ing, tinatanong po nila sa akin if I were still a virgin. So, bata pa naman po ako at talagang wala po akong experience the time. Sabi ko, oo naman. So, yun po, inumpisahan na po nila akong introduce doon kay Pastor. Si Pastor na po ang dinadalhan ko ng pagkain. Kay Pastor na po ako naglalaba, namamalansya, tsaka nililinis ko po yung kwarto ni Pastor, tsaka yung banyo niya. Pero may may regulation na bawal po kaming makipaghalubilo sa ibang workers. Bawal kami, kahit sa kapatid ko, bawal po ako na makipaghalubilo sa kanya that time. At tsaka sa ibang mga kaibigan ko na mga workers, bawal po. Ang pwede lang namin na ihalubilo yung mga inner circle. Sa pastoral po, merong tinatawag na inner circle, tsaka inner of the inner circle. Yung inner of the inner circle po, yun po yung sila, ang mga talagang labas-pasok sa kwarto ni Pastor. Ako po, pumapasok lang po ako pag naglilinis. Pero sila po, nag-i-stay po sila doon. And I don't know for how long. I don't have to be specific. Pero yun po ang status, yun po kumbaga ang stats ng sitwasyon. Tapos dahil po hindi po ako nakakasunod o hindi po ako, sinadya ko po na hindi ko susundin yun kasi it doesn't sit well with me. So naalis po ako sa pastoral, binalik po ako sa logistic kasi doon naman ako magaling. So binalik ako sa logistic, balik ako sa Maynila. Balik na naman ako sa aking pipi at saka bingi, pretending. So, kumikita po ako that time, kumikita po ako ng 4,000 pesos a day para sa kingdom. Malaki na po yun during that time. Tapos, buong taon po yan ginagawa. Buong taon. Hanggang na-promote na naman po ako, ginawa po akong assistant coordinator sa Western Mindanao. Tapos, nagiging musician din po ako doon. Hanggang, to make the story short, naging coordinator ako sa Osamis. Nung naging coordinator po ako, that was 1999, ang hirap po talaga, grabe ang demand kasi babalik na daw po si Jesus Christ, ang Panginoon. So, during that time, meron pong ginawang yung upuan na puti para daw po yun sa king. So, yung mga members po, may mga demand po sila. Yung iba po, mga properties nila binibenta na. Yung mga kalabaw nila, binibenta at least doon sa Osamis tsaka Oroquita at that time. Binibenta na. Yung iba naman na walang maibenta, nangungutang po sila 5-6 para maibigay po sa kingdom, sa demand. Ang sabi po kasi na last na daw yun na magbibigay yung mga members. Ang nangyari po, millennial service, kasi sabi po may mangyayari daw sa millennial service. Ang nangyari po sa millennial service, may pausok-usok effect lang po doon sa Tamayong. Wala naman pong nangyari na kakaiba maliban sa pausok-usok. So, nung time na yon, I decided na lumabas na po kasi hindi ko na talaga kaya yung mga pretentious. Pag nandyan po si Pastor sa Davao o kung saan man po si Pastor, lahat ng mga workers, tsaka yung mga members, they are required to wear nice clothes para po sa TV, para po maganda tingnan. Tsaka kailangan talaga silang magpaganda. Tsaka yung mga service po doon,
kahit sa palakpak po, nakaano po yan, meron pong isang worker na nasa harapan na maglalagay po ng placard, clap your hands, smile, pag yung camera po papunta na sa'yo. Ganyan po ka-plastic dyan. Very hypocrite. So, bakit ko po ito ginagawa? Again, ginagawa ko ito because we have responsibilities to our people. We have responsibilities to everyone. We have moral responsibilities. We have ethical responsibilities. We have legal responsibilities. And most of all, we have spiritual responsibilities. If you are saying that you are God and people are coming to your organization to find salvation, that's your responsibilities. But why are you using the people for your own benefits? So, kaya ako ganito, ang dami pang nagtatago, ang daming victims. Do you think hindi ko na lang sasabihin, ang dami pang ang daming nasasaktan. And I'm so thankful that I have the courage to stand up nowadays. So, salamat po. Salamat, and my next video is about responding Bobby Tormes. Thank you, and again, this is Arlene Stone.